Napansin mo ba? Parang imposible nang dumaan sa EDSA ngayon nang hindi na nakakita ng BYD o Geely. Tapos nandiyan na rin yung MG, yung GAC, tapos yung Jetour. Parang every other car, Chinese brand na eh. Oo nga eh, parang nakita pa ako ng Jetour na EV the other day. Hindi ko alam kung may ganun na sila. Pero alam mo naman ako, purist pa rin ako. Like, hindi talaga ako convinced na kaya nilang tapatan yung standard ng old school cars, like in terms of their reliability. Well, hindi lang itsura ng kalsada na nagbago. Sa buong Southeast Asia kasi, grabe na yung presence ng China sa EV market. Sa Thailand, more than 58% ng EV sales, Chinese brands. Sa Indonesia, mga 19.5%. Sa Vietnam naman, nasa 15.8%. Tapos sa Singapore, halos 4%. Yun yung nabasa ko sa article na ano eh. Pinabasa ko kanina, ba't tumatayo? Laki din pala ng share nila eh, no? Pero sales lang yan. Ano kaya ang effect sa economy? Kasi like, parang sakop na sakop ng Chinese cars sa buong mundo eh. Even sa Europe, may mga Chinese cars na rin. Oo, malaki talaga yan. Noong 2022 kasi umabot na sa $380 billion yung total ng Chinese investment sa ASEAN manufacturing. Tapos yun din, mahigit 6,500 Chinese-backed companies na. At marami na silang empleyado na more than 660,000 people sa region. Sa Indonesia pa lang, may 80 plus na big projects tulad ng industrial parks, renewable energy, pati mga manufacturing hubs. May mga jobs at factories na nadadala. Pero kasi sa Thailand and Malaysia, nababasa ko parang medyo nahihirapan na rin yung mga local industries. Even yung local, ay yung mga traditional auto manufacturing. May mga nawawalan ng trabaho dahil sa mga mas murang imports. Oo, trade-off talaga yan eh. May effect din sa energy, yung EV, nakakapagbagal ng growth ng gasoline demand. Sabi nga ng mga analyst, from 3.1% annual growth, magiging 2.6% na lang in the next decade sa Southeast Asia ang gasoline demand. I mean, on paper it sounds good, pero problema ko pa rin is yung reliability and practicality. Itong bansa natin sa Philippines, it's not like Bangkok or Singapore. Kasi although meron naman tayong mga charging stations, parang sobrang kulang pa rin. Like, paano ma-stuck ka sa SLEX or something, tapos less than 5% ng battery mo, igilid ka lang, bigla ka nag-iin pa, makaka-discrasya ka pa ganun. Yun nga, true. Mahina kasi talaga infrastructure natin eh. Parang kasi yan as a whole, kailangan ng around 2.8 trillion US dollars na investment para sa transport infrastructure by 2030. Kahit na tumutulong ng China sa ibang bansa mag-roll out ng charging stations, tayo sa Pinas, mabagal pa rin. Yun nga eh, kaya never ko talaga gagawin like primary car or first car ang EV. Like lalo na dito sa Pilipinas, siguro pang second car lang, pang coding, ganun. Pero to use it daily, I don't think so, buddy. Fair point. Sa ngayon, depende na lang kung willing kang mag-bet na nabibilis yung tech at infrastructure o mas gusto mo muna yung tried and tested. Hanggang wala pa, dito muna ako sa mga gas-powered vehicles. Kasi ikaw na lang sa silent EV mo. Ako may growl sa ilalim ng hood, pare. Oo nga eh, parang nasa microwave ka pag naka-EV ka lang eh. Yan, tingin mo, may katabi nga tayong BYD na, ano ba yan? Sira yan.